Gusto na magkaanak ng partner ko for 9 years kaso di ko siya mabigyan nun kasi we have been together for 9 years. 9 years of growing up side by side, mula high school, hanggang sa unti-unting pagbuo ng mga pangarap na dati parang laro lang. High school sweethearts, sabi nga nila. At totoo naman, he has been my constant since we were kids pretending to be adults. And now we're adults still learning how to survive the weight of real life. Masaya kami. Hindi perpekto pero masaya. May mga araw na mabigat, may mga panahong pagod kaming pareho, at may mga sandaling hindi namin kayang ibigay ang 100% sa isa't isa. Pero natutunan namin ang isa't isa kung kailan atras, kailan uunawa, kailan mananahimik, and kailan kakapit. Pinag-uusapan na namin ang kasal, ang bahay na gusto naming itayo, ang konsepto ng home, hindi lang pader at bubong, kundi katahimikan, pagtanggap at pagmamahal. At syempre ang pagkakaroon ng anak. Matagal na niyang gusto iyon. Ramdam ko kung gaano niya kagusto ang magkaroon ng sarili naming bata. Pero doon nagsimulang pumasok ang takot. Akala namin buntis ako. May halo ng kaba at excitement. May konting takot pero may pag-asa. Tapos nalaman namin PCOS, isang diagnosis na parang biglang huminto ang mundo ko. Nagpunta kami sa OBGYN na pinagkakatiwalaan ko at doon ko unang narinig ng malinaw ang salitang iyon na parang biglang umuko pa sa buong utak ko. PCOS. Mula noon lahat ng nabasa ko online. Lahat ng kwento ng iba, lahat ng baka, paano kung, at kung sakali, nagsiksikan sa isip ko. Bigla kong kinwestiyon ang sarili ko, paano kung hindi ko siya mabigyan ng anak, paano kung hindi ako sapat. May mga alaga kaming hayop, mahal namin sila. At sinabi niya sa akin ng malinaw, ng buong buo, na kahit hindi kami magkaanak okay lang, basta magkasama kami. Basta kami, basta ang pamilya namin, kahit anong itsura pa niyan. Pero kahit gaano kalinaw ang assurance niya, may bahagi sa akin na ayaw maniwala. Sa isip ko, paulit-ulit ang tanong. What if someday, hindi na sapat ang pagmamahal lang? What if hanapin niya ang bagay na hindi ko kayang ibigay? Tuwing may bata sa bahay nila, o may anak ang kaibigan niya, hindi ko tinitingnan ang bata. Tinitingnan ko siya. Pinapanood ko kung paano nagliliwanag ang mga mata niya kapag may batang lalapit. Kung gaano siya kasabik yumakap, makipaglaro, makipag-usap. Nakikita ko ang natural na lambing niya. Ang saya niya, at doon ako unti-unting nawawala sa sarili ko. Habang siya'y nakangiti, ako'y tahimik na umaalis sa eksena, pupunta sa mas malayo. Tatago ang lungkot. Hindi dahil ayaw kong makita siyang masaya, kundi dahil natatakot akong makita ng iba kung gaano ako nasasaktan. Kilala ako ng mga kaibigan niya. Alam nila kapag may bumabagabag sa akin. Ayokong maging tanong sa gabi ng iba. Sa lahat ng aspeto ng buhay namin, maayos kami. Tanggap ng pamilya, maayos sa trabaho. Buo ang circle of friends. May singsing na ako. Lahat ng senyales na papunta na kami sa habang buhay. Pero kahit anong tapang ang pilitin kong buuin sa loob ko, lagi akong bumabalik sa parehong punto. Ang takot na baka isang araw. Hindi ako maging sapat dahil hindi ko maibigay ang isang bagay na labis niyang ninanais. Minsan inisip ko, baka ako lang. Baka sobra lang akong nag-iisip. Baka ako lang ang gumagawa ng problemang wala pa naman. Pero hindi ko rin maitanggi ang bigat. Hindi ko rin kayang basta i-off ang damdamin. Buong buhay ko siya na ang nakikita kong magiging asawa ko. Simula high school siya na ang kasama ko sa mga pangarap. Unti-unti naming tinutupad ang mga iyon, isa-isa. At siguro, natutunan ko ring may mga pangarap na hindi agad ibinibigay ng mundo. May mga bagay na kailangang hintayin. May mga bagay na baka hindi ibigay kailanman. Masakit tanggapin iyon. Pero hindi ibig sabihin na susuko ako. Hindi ako nawawalan ng pag-asa. Hindi ako titigil maniwala. Natatakot lang ako at siguro normal lang iyon. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, hindi lang sarili mo ang iniisip mo, kundi kung paano ka magiging sapat para sa mundong gusto ninyong buuin. At kahit mabigat, kahit paulit-ulit akong bumabalik sa takot, pipiliin ko pa ring lumaban para sa amin, para sa pangarap na patuloy naming hinahawakan kahit hindi pa malinaw kung ano ang magiging anyo nito.